Kumusta, Kuya Demetrios? Isa ako sa mga taga-subaybay mo at sana ay mabigyan mo ng boses ang karanasang ito na hanggang ngayon ay nagpapatayo pa rin ang balahibo ko tuwing sasapit ang dilim dito sa amin. Ako si Ahmed, 25 anyos. Tubong lanaw ako pero lumaki sa isang liblib na barangay sa Cotabato kung saan ang bawat kaluskos ng dahon ng saging ay tila may ibinubulong na babala. Ang pamilya namin ay kilala sa pagiging madasalin pero may isang madilim na anino na pilit naming itinago sa loob ng maraming taon, ang lolo ko, si Datu Salik. Noong nabubuhay pa siya, hindi siya ang tipikal na lolong mapagmahal. Siya ay kinatatakutan hindi lang dahil sa kanyang posisyon, kundi dahil sa mga bali-balitang may kinalaman siya sa mga nawawalang tao at sa mga gawain hindi dapat binabanggit ng isang tapat na Muslim. Namatay siya noong nakaraang buwan. Akala namin kasama niya na ilibing ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Pero nagkamali kami, nagsimula ang lahat noong ikatlong gabi matapos ang kanyang libing. Kasama ko sa bahay ang mga pinsan ko at ilang kamag-anak dahil sa tradisyonal na pagtitipon. Habang nagkakape kami sa beranda, ang usapan ay unti-unting napunta sa mga kakaibang nararamdaman nila sa loob ng bahay. Si Auntie Amina, na kilalang matapang, ay biglang natahimik at namutla habang nakatingin sa dulo ng pasilyo patungo sa lumang silid ni Lolo Salik. Naamoy niyo ba yun? Mahinang talong ni Auntie Amina. Ang boses niya ay nanininig. Noon ko rin naramdaman, isang amoy na hindi mo malilimutan. Amoy ng basang lupa na hinaluan ng balansang amoy ng nabubulok na karne at ang masamsam na usok ng tabakong palaging hinihitid ni Lolo nung buhay pa siya. Hindi ito basta amoy, tila kumikapit ito sa lalamunan ko, nakakasulasok at nagpapabigat sa bawat paghinga. Ahmed, kagabi, pabulong na kwento ng pinsan kong si Hassan habang pilit na iniiwas ang tingin sa dilim. Nagising ako dahil may narinig akong kumakalagad sa sahig sa ilalim ng higaan ko. Akala ko pusa lang, pero nang sumilip ako gamit ang flashlight ng phone ko, nakita ko ang isang pares ng paang nanangitim, puyot ang balat at ang mga kuko ay puno ng lupa. Pataas ang tingin ko at nakita ko ang laylayan ng puting telang panibing na puno naman siya ng dugo. Napalunok ako, hindi lang pala ako ang nakakaramdam. Nitong mga nakaraang gabi, tuwing magdarasal ako sa madaling araw, nararamdaman ko ang isang malamig na presensya sa likuran ko. Isang mabigat na paghinga na tila may kasamang huninam na mamatay na hayop. Alam kong si Lolo yun, hindi siya matahimik. Sabi ng mga matatanda sa amin, ang mga taong may malalim na kasalanan sa lupa ay hindi tinatanggap ng hukay. At ang kanilang karito espiritu ay nananatili upang maghasik ng lagim sa mga naiwan nila. Isang gabi, habang ang buong barangay ay balot ng katahimikan at tanging ang hunilan ng mga kuliglig ang maririnig, nadising ako dahil sa isang malakas na kalabog mula sa kusina. Parang may mga pinggan nagbabagsakan, pinilit kong bumangon kahit na ang buong katawan ko ay tila naninigas sa takot. Bitbit ang aking freeze na pamana pa ng aking ama, dahan-dahan akong naglakad patungo sa kusina. Ang bawat hakbang ko sa kahoy na sahig ay naglalabas ng tunog na tila ba may sumasabay sa akin sa kabilang panig ng dingding. Nang makarating ako sa pintuan ng kusina, tumigil ang lahat ng tunog. Pero ang amoy, mas matindi ito rito. Amoy ng sariwang dugo na ibinuhos sa mainit na semento. Nakita ko si Auntie Amina na nakatayo sa harap ng lababo, nakatalikod sa akin. Ang kanyang balikat ay mabilis na gumagalaw, tila may kinakain siya ng mabilis. Auntie, tawag ko, hindi siya sumagot. Auntie Amina, anong ginagawa mo rito? Dahan-dahan siyang lumingon. Hindi si Auntie Amina ang nakita ko. Ang kanyang mukha ay tila naging maskara ng takot. Ang kanyang mga mata ay puro puti lang. At mula sa kanyang bibig ay may lumalabas na itim na likido na amoy imburnal. Pero ang mas nakakapanghilakbot ay ang aninong nakatayo sa likuran niya, isang matangkad na figurang balot ng maruming puting tela. Ang mukha ay naaagnas na pero kitang-kita ang nanlilisik na mga mata ni Lolo Salik. Ang kanyang tuyot at nanganitim na kamay ay nakapatong sa balikat ni Auntie Amina
at ang kanyang mga kuko ay baon sa balat nito. Tumingin sa akin ang multo ni Lolo at sa isang boses na tila galing sa ilalim ng lupa, binanggit niya ang pangalan ko. Ahmed, nagugutom ako. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa bahay. Sa gitna ng kadiliman, narinig ko ang pagtakbo ng kung anong nilalang sa kisame at ang impit na tili ni Auntie Amina na biglang naputol. Naramdaman ko ang isang malamig na kamay na humawak sa aking bukong-bukong. Hinihila ko pababa sa ilalim ng madilim na bahagi ng kusina. Sa bawat paghila sa akin, ramdam ko ang talas ng kanyang mga kuko na tila pilit na binabaon sa aking balat. Napasigaw ako sa sakit pero ang lumabas sa bibig ko ay tila hangin lang, tila ninakaw ng dilim ang aking boses. Ang sahig na kahoy ay naging madbulas, hindi dahil sa tubig, kundi dahil sa isang malapot at malansang likido na nagsisimulang bamaha mula sa ilalim ng mga kabinet sa kusina. Pilit kong sinipaan kung ano man ang humahawak sa akin at sa isang pagkakataon ay tumama ang paa ko sa isang bagay na kasing tigas ng bato pero kasing lamig ng yelo. Isang umul na parang asong nabulunan ang narinig ko sa paanan ko. Allahu Akbar! Sigaw ko sa aking isipan, pilit na inaalala ang mga talata na itinuro sa akin noon, pero ang isip ko ay tila nilalamon ng isang itim na usok. Biglang bumukas ang ilaw sa sala, hindi dahil may nagwan, kundi dahil sa isang mabilis na kidlat na gumuhit sa labas. Sa isang saglit na liwanag na yon, nakita ko ang paligid. Si Auntie Amina ay nakahandusay na sa sahig, ang kanyang leeg ay nakapilipit sa anggulong hindi normal, at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakadilat, punong-puno ng huling imahe ng lagim na kanyang nakita. At sa dulo ng kusina, sa anino ng lumang aparador, nandoon siya. Si Lolo Salik, hindi na siya mukhang tao. Ang kanyang puting telang panibing o coffin ay punit-punit na at nakasabit sa kanyang puyot na katawan na tila manabalat ng ahas. Ang kanyang tanga ay nakalaylay at sa bawat paghinga niya, may malaod na nalalaglag mula sa kanyang manapisning wala ng laman. Ahmed, ang iyong ama, bulong niya. Ang boses niya ay hindi nanggagaling sa kanyang bibig, kundi tila naririnig ko sa loob mismo ng bumuko. Nasaan ang aking kinuha sa kanya bago ako nabaon? Nagsimulang yumanig ang buong bahay. Ang mga gamit sa kusina, mga kutsilyo, tinidor, at mga kawali ay nagsimulang lumutan at kusang tumatama sa mga dingding. Isang malakas na hangin ang umihip sa loob ng saradong bahay. Amoy sunog na buhok at lumaong bangkay. Narinig ko ang yabag ng mga paa mula sa itaas. Ang aking mga pinsan at iba pang kamag-anak ay nagsisigawan, pero ang kanilang mga tinig ay tila galing sa napakalayong lugar. Sinubukan kong gumapan palayo kay Lolo, pero bawat galaw ko ay tila may humahatak sa aking mga bituka. Lolo, patahimikin niyo na kami. Sigaw ko habang ang mga luha ko ay humahalo sa pawis at dugo sa aking mukha. Lumapit siya. Bawat hakbang niya ay nag-iiwan naman siya ng itim na putik sa sahig. Tumigil siya sa tapat ko at dahan-dahang yumuko. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa akin. Naamoy ko ang bawat detalye ng kanyang pagkabulok. Ang kanyang mga mata na dati ay itim, ngayon ay tila dalawang butas na puno ng kumukulong uling. Hindi ako tatahimik hanggat hindi niyo ibinabalik ang ninakaw niyo sa aking buhay, ang kanyang nanonood na bulong. Biglang bumukas ang pinto ng cellar sa ilalim ng kusina, isang bahagi ng bahay na matagal nang ipinako at ipinagbawal buksan ni Papa. Mula sa dilim ng cellar, may mga kamay na nanangitim na nagsimulang lumabas, tila pilit na umaakyat. Hindi lang pala si Lolo ang nandito. Ang mga biktima niya noong nabubuhay pa siya, ang mga taong sinabing nawala na lang sa amin baryo ay kasama niya. Naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa buhok ko at marahas na hinayla ang ulo ko patros. Napatingin ako sa kisame at nakita ko ang mga anino ng mga taong bitay. Nagdiduyan sila sa itaas ko kahit wala naman lubad. Amen, buksan mo ang iyong mga mata.
Narinig kong sigaw ni Hassan mula sa kung saan, pero ang boses niya ay unti-unting nalulunod sa tunog ng malakas na pagtawa ni Lolo Salik. Isang matalim na sakit ang naramdaman ko sa aking dibdib. Tumingin ako sa ibaba at nakita ang kamay ni Lolo. Ang kanyang mga kuko ay unti-unting bumaon sa aking baro. Diretso sa aking balat, tila may hinahanap sa loob ng aking katawan. Nasa loob mo, Amen, ang susi. Bago pa ako makasigaw sa matinding hapdi, ang sahig sa ilalim ko ay biglang bunigay at nahulog ako sa kadiliman ng cellar kasama ang multo ni Lolo na nakayakap sa akin ng mahigpit. Bumagsak ako sa malamig at malagkit na sahig ng cellar. Ang hangin dito ay mas mabigat, lasang kalawan at halikabok na daan-daang taon ng hindi nahahanginan. Sa bawat paglanghap ko, tila may mga pinombo hangin na pumapasok sa baga ko, nagpapahirap sa bawat hinina. Ang tanging liwanag na ninag ko ay mula sa siwon ng pinto sa itaas na unti-unting sumasara, hanggang sa tuluyan kaming mabalat ng ganap na kadiliman. Hindi ko maramdaman ang aking mga binti, pero ramdam ko ang bigat ng katawan ni Lolo Salik na nakadagan sa akin. Ang kanyang coffin ay basang-basa, hindi ng tubig, kundi ng malapot na langis na amoy pamatay insekto at lumaong dugo. Naramdaman ko ang kanyang tuyot na pisngi na dumidikit sa tenga ko. Ang balat niya ay parang papel na deliha, magaspang, malamig at walang buhay. Ang agimat, Ahmed, ang daragal na boses niya, tila bawat salita ay may kasamang paglabas ng itim na likido na tumatulsak sa aking mukha. Ibinigay ito ng iyong mama sa iyo bago ako malagutan ng hinina. Ibalik mo sa akin, kailangan ko ito para makatawid. Bigla kong naalala, isang maliit na supot na katadang ibinigay sa akin ni Papa nung gabi namatay si Lolo. Sabi niya, huwag mong bubuksan, isuot mo lang sa loob ng iyong damit. Akala ko ay proteksyon ito, pero mayon, napagtanto ko na isa itong sumpa. Isang bagay na hindi dapat dinala ni Lolo sa kabilang buhay dahil sa kasamaang kalakip nito. Sinubukan kong kapain ang aking leeg, pero bago ko pa mahawakan ng kwintas, naramdaman ko ang isang marahas na kalmo sa aking dibdib. Pinunit ng multo ni Lolo ang aking baro. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kutsilyong pilit na kinakalkal ang aking balat upang makuha ang supot. Sumigaw ako sa sakit, isang matinis na tili na tanging ang mga dingding lang ng cellar ang nakakaalam. Sa gitna ng pakikipagbunukol, nakarinig ako ng mga kalusko sa paligid. Hindi lang kami ni Lolo ang nandito. Sa dilim, nakakita ako ng mga pares ng mga matang mapuputi. Dahan-dahan lumalapit mula sa mga sulok ng cellar. Sila ang mga biktima ni Lolo, mga aninong walang mukha, ang iba ay putulang braso, ang iba ay nakalawit ang dila. Pinalilibutan nila kami, hindi para tulungan ako, kundi dahil sila rin ay nagugutom sa hostisya. Lolo, bitawan niyo ako. Pagmamakaawa ko, habang nararamdaman ko ang kanyang hinina na amoy na bubulog na daga. Hindi, ang uyam yan tawa. Kung hindi ko nakuha ang agimat, isasama kita sa hukay ko. Doon tayo magkakasama, Amen, sa gitna ng apoy na hindi namamatay. Biglang niyanigan cellar ng isang malakas na tunog ng kalagkad ng bakal. Ang pinto sa itaas ay marahas na pilit binubuksan mula sa labas. Narinig ko ang boses ni Hassan at ng iba ko pang pinsan. Sumisigaw sila ng mga panalangin, pero bawat salita nila ay tila nagiging umul ng galit na aso pagdating sa loob ng silid na ito. Nararamdaman ko ang paghino ng aking katawan. Ang dugo mula sa kalmo sa dibdib ko ay dumadaloy na sa aking tiyan, mainit at malapot. Sa bawat segundo, mas lalong humihigit ang yakap ni Lolo. Ang kanyang katawan ay nagsisimulang gumalo sa akin, tila pilit niyang pinapasok ang aking balat upang hiramin ang aking buhay. Nang muling gumuhit ang kidlat sa labas at ang kaunting liwanag ay pumasok sa siwan ng pinto, nakita ko ang isang bagay na mas lalong nagpabilis ng tibok ng puso ko. Sa ilalim ng mga anino ng mga biktima ni Lolo, nakita ko ang aking ama, nakatayo sa sulok, nakatingin lang sa akin
Ang kanyang mukha ay walang emosyon habang hawak niya ang isang pala na puno ng sariwang lupa. Papa, tulungan mo ako, sigaw ko. Pero ang papa ko ay dahan-dahang lumapit, hindi sa akin, kundi sa pinto ng cellar, at dahan-dahan itong itinuon upang muling isara. Nanigas ang buong pagkatao ko nang makita ko ang sarili kong ama. Sa gitna ng dilim at na malawod na nagsisimulang gumapang mula sa katawan ni Lolo patungo sa akin, ang mukha ni Papa ay parang isang rebultong bato, walang luha, walang awa. Ang tanging naririnig ko lang ay ang kalansin ng bakal ng pala habang itinipagod na ito sa pinto ng cellar upang masiguradong walang makakapasok at walang makakalabas. Patawarin mo ako, Ahmed, bulong ni Papa. Pero ang boses niya ay walang pagsisisi. Kailanang matapos ang sumpa sa henerasyon mo, ikaw ang napili niyang kapalit. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa pinto, isang huling pagsasara, at muli ang danap na kadiliman ay lumamon sa amin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang lalong paghigpit ng yakap ni Lolo Salek. Ang kanyang tuyot na mga binti ay pumulupot sa aking manahita na parang manaugat na matandang puno. Ang supot na kataad sa leeg ko ay tila nagbabaga na sa init, sinusunog ang aking balat. Ramdam ko ang dugong umaagos mula sa sugat sa dibdib ko, hindi na ito basta dugo, dahil nararamdaman ko ang bawat patak nito na tila hinihigop ng multo ni Lolo. Ayan na, umul ni Lolo. Ang kanyang mga kuko ay tuluyan ng bumaon sa supot. Nararamdaman ko na ang pintig ng itim na puso. Bigla, ang mga aninong nakapaligid sa amin, ang mga biktima ni Lolo, ay nagsimulang gumalaw ng mabilis. Hindi sila lumalapit para saktan ako, kundi para pagtulumang lapayin ang katawan ni Lolo. Narinig ko ang tunog ng pinupunit na tela at ang pagtunog ng mga butong binabalik. Ang cellar ay napuno ng ingay ng pag-aaway ng mga espiritu. Isang kamay na butot balatang humawak sa panako at pilit itong ibinubuka. Ang multo ni Lolo, habang nilalapan ang mga biktima niya, ay pilit na isinusuka ang isang itim at malapot na usok diretso sa aking bibig. Lasang abo, lasang kamatayan, at lasang puot ang pumasok sa lalamunan ko. Pilit kong isinusuko ito pero tila may sariling buhay ang usok na iyon, pilit na nanonood sa aking mga baga. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang isang pares na mga mata sa dilim, maliit, nagminingning na parang apoy ng kandila. Hindi ito kay Lolo at hindi rin ito sa mga biktima. Isang nilalang na mas matanda at mas masama ang nakasungaw sa pinakasulog ng cellar. Tila naghihintay lang na matapos ang lahat para kunin kung ano man ang matitira sa akin. Naramdaman ko ang unti-unting pagkawala ng pakiramdam sa aking mga kamay at paa. Ang aking paningin ay nagsisimulang maging itim at puti. Ang huling narinig ko ay ang boses ni Lolo Salek na ngayon ay tila kasing tinis na ng TV ng isang sanggol. Ngayon, Ahmed, ikaw na ang magdadala ng aking mga kasalanan. Ikaw na ang bagong dato ng kadiliman. Biglang tumahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang mabilis at paputol-putol na tibok ng sarili kong puso, na tila hindi na sa akin kundi sa kung anong bagay na nasa loob ko na ngayon. Naramdaman ko ang malamig na hangin mula sa pinto sa itaas. Dahan-dahan itong bumukas muli. Isang balto ng tao ang nakatayo roon, may hawak na gasera. Akala ko ay ililigtas ako, pero nang tumama ang liwanag sa mukha ng taong yun, nakita ko ang isang pamilyar na nisi. Ang nising yun ay hindi kay Papa, hindi rin kay Hassan. Ang nakatayo sa bakanan ng cellar, hawak ang gasera na naglalabas ng isang mag-ilaw at sumasayaw na liwanag, ay si Lolo Salek, pero hindi ang anyong agnas na nakadagan sa akin kanina. Ang nakatayo roon ay ang Lolo Salek noong siya ay malakas pa, nakasuot ng kanyang maranyang kopya at may suot na gintong singsing na kumikinan sa tama ng apoy. Tumingin ako sa ibaba, sa aking sariling kandangan, at halos sumabog ang puso ko sa tindi ng kilabot. Ang anyong agnas na kanina ay yumayakap sa akin ay wala na, o mas tamang sabihin, ako na ito. Ang sarili kong mga kamay na nakapatong sa malagkit na sahigay na ng itim na, ang balat ay tuyot na parang balat ng butiki,
at ang mga kuko ko ay mahahaba at puno ng sariwang lupa. Tingnan mo ang iyong sarili, Ahmed, wika ng anino sa itaas. Ang boses niya ay malambing pero nakakapanindig balahibo. Ang katawang iyan ay luma na. Ang iyong kabataan ang bagong sisidlan ng aking sumpa. Sinubukan kong sumigaw, pero ang lumabas sa lalamunan ko ay isang pawas at basag na huni. Ang huni ng isang matandang naghihingalo. Ang supot na katad sa leeg ko ay tuluyan ang natunaw at humalo sa aking balat. Ramdam ko ang isang banyagang kamalayan na pilit na itinatapon ng aking kaluluwa sa isang sulok ng sarili kong isipan. Amen, Ahmed, nasaan ka? Boses iyon ni Hassan mula sa labas ng bahay, papalapit siya. Ang lolo salik na nakatayo sa pinto ay daan-daan naglaho sa anino at naramdaman ko ang aking sariling katawan, ang aking bagong nabubulok na katawan na kusang tumatayo. Hindi ko kontrolado ang aking mga kalamnan. Ang aking mga binti ay kumakalagad sa sahig habang pilit na umaakyat sa hagdan ng cellar. Nakita ko si Hassan na pumasok sa kusina, may hawak na kandila. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Amen, salamat sa Allah. Akala ko kung ano nang nangyari sa nabatigyo siya. Ang kandilang hawak niya ay nalaglag sa sahig nang tumama ang liwanag nito sa akin. Hindi niya nakikita ang pinsan niyan si Ahmed. Ang nakikita niya ay ang bangkay ni Lolo Salik na kakatapos lang bumangon mula sa impyerno. Duguan ang dibdib at nanilisik ang mga matang puro puti lang. Naramdaman ko ang sarili kong kamay na dahan-dahan ang itataas. Ang mga kuko ko ay humahaba habang papalapit ako kay Hassan. Gusto kong sabihin sa kanya na tumakbo siya, na lumayo siya sa akin, pero ang tanging nasabi ng bibig ko ay, Hassan, nagugutom ako. Bago pa man makatalikod si Hassan, ang aking katawan ay mabilis na sumunggab sa kanyang leeg at narinig ko ang malutong na tunog ng nababaling buto sa gitna ng katahimikan ng gabi. Habang nararamdaman ko ang mainit na dugo ni Hassan na tumatosek sa aking mukha, sa mukhang hindi na akin, isang bahagi ng isip ko ang sumisigaw sa tindi ng dusa. Ako si Ahmed, pero bakit ko ninanamnam ang lasa ng kamatayan? Bakit ang bawat patak ng dugo ng sarili kong pinsan ay nagbibigay ng kakaibang lakas sa mga tuyot kong kalamnan? Ahmed, bakit ang huling bulong ni Hassan bago tuluyang nawala ang nimin sa kanyang mga mata? Binitawan ko ang kanyang katawan at hinayaan itong bumagsak sa sahig ng kusina. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay tila isang gudyat. Mula sa labas ng bahay, narinig ko ang mahihinang bulong ng mga kapitbahay at iba pang kamag-anak. Ang chismis ay parang apoy na kumakalat sa tuyong damo. Naririnig niyo ba yun? Pabulong na sabi ng isang boses sa labas. Sabi ni Aling Miriam, nakita raw niya si Dato Salik na nakasilip sa bintana kanina, pero imposible, di ba? Nailibing na natin siya. Hindi, sagot ng isa pa. Ang boses ay nanininig sa takot. Ang sabi ng mga nakatatanda, ang masasamang tao ay hindi nananatili sa loob ng coffin. Humahanap sila ng kadugo na magpapatuloy ng kanilang utang sa dilim. Sa loob ng kusina, nararamdaman ko ang muling pagbabago ng aking anyo. Ang anino ni Lolo Salik ay unting humihiwalay sa akin, pero nananatili siyang nakakabit sa aking anino. Tumingin ako sa salamin na nakasabit sa dingding. Ang nakita ko ay ang aking sariling mukha, si Ahmed, pero ang aking mga mata ay wala ng itim, puro puti, tila dalawang butas na puno ng hamog ng sementeryo. Narinig ko ang marahas na pagbukas ng pinto sa harap. Si Papa, pumasok siya na may hawak na isang lumang kwintas na gawa sa tanso at may nakasulat na mga sinaunang orasayon. Nang makita niya ako, nakatayo sa tabi ng bangkay ni Hassan, hindi siya nagulat. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim at madilim na pag-unawa. Tapos na, sabi ni Papa, ang boses ay kasing lamig ng bangkay sa sahig. Tinanggap mo na ang pamana, Amen. Ngayon, kailangan nating itago ang kalat na ito bago pa magising ang buong barangay. Papa, anong ginawa mo sa akin? Kilit kong itinatanong, pero ang boses na lumalabas sa bibig ko ay hindi na akin.
Ito ay ang malalim at nakakanginig na boses ni Lolo Salik. Ginawa ko ang dapat, anak, sagot ni Papa habang dahan-dahan lumalapit sa akin. Para hindi tayo mamatay lahat, kailangan ng pamilya natin ng proteksyon at si Dato Salik lang ang makakapagbigay noon kahit kailangan nating mag-alay ng isa sa ating gabi-gabi. Sa labas, nagsisimula ng magkagulo. Narinig ko ang manayabag ng maraming tao. Ang manasulo na ang kunting lumiliwanag sa paligid ng aming bakod. Ang mga kamag-anak namin, ang mga kapitbahay na dati ay tinitingala kami, na yun ay may bitbit na manaitak at sulo. Naamoy ko ang kanilang takot, isang matamis at nakakaakit na amoy na nagpapagising sa gutom sa loob ng aking sikmura. Amen, lumabas kayo riyan, sigaw ng isa sa mga matatanda sa labas. Alam namin may itinatago kayong maligno sa loob ng bahay na iyan. Tumingin sa akin si Papa, isang mabait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Huwag kang matakot, amen. O dapat ko bang sabihin, Ama, buksan mo ang pinto, hayaan mong pumasok ang mga tupa sa loob ng katayan. Naramdaman ko ang aking mga kamay na kusa muling humahaba ang mga kuko. Ang gutom ay hindi na matatawaran. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa pinto, habang sa likuran ko, ang anino ni Lolo Salik ay lumalaki, lumalawak hanggang sa masakop nito ang buong kisame ng bahay. Nang hawakan ko ang trangka ng pinto, narinig ko ang isang boses sa loob ng isip ko, isang boses na puno ng pagdurusa pero puno rin ng kapangyarihan. Kainin mo silang lahat, amen. Iwanan mo lang ang buto. Binuksan ko ang pinto at ang liwanag ng mga sulo sa labas ay tumama sa aking nagniningning na mga puting mata. Nabulag ang mga tao sa labas nang tumama ang liwanag ng kanilang mga sulo sa puti kong mga mata. Nakita ko ang biglang paghinto ng kanilang mga sigaw na napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang hangin sa labas, na dati ay amoy luntihang bukid, ay biglang naging malansang singaw ng pasali nang umabang ako palabas ng pinto. Amen, ang nanginag na boses ni Mang Ustad, ang pinakamatanda sa aming barangay. Ibinaba niya ng bahagya ang kanyang sulo at sa dilaw na apoy, nakita niya ang aking anyo. Ang aking balat ay tila lumalaylay na sa aking mga buto at ang aking mga daliri ay kasing haba na ng mga sanga ng patay na puno. Hindi na yan si Ahmed. Sigaw ng isang lalaki mula sa likuran, sabay hagis ng isang malaking bato. Tumama ang bato sa aking noo. Narinig ko ang lagutok ng aking bungo pero wala akong naramdamang sakit. Ang tanging naramdaman ko ay ang malapot na itim na likidong umagos mula sa sugat ko. Isang likidong hindi dugo, kundi purong poot ni Lolo Salik. Sa isang kisap mata, hindi ko nakontrolado ang aking bilis. Ang aking katawan ay tumalon mula sa beranda patungo sa gitna ng karamihan. Narinig ko ang pagbaon ng aking mga kuko sa balikat ng unang lalaking naabot ko. Ang kanyang tili ay naputol ng kagatin ko ang kanyang lalamunan. Ang lasa ng kanyang buhay ay parang alak na nagpasingkit sa aking mga puting mata. Ito ang gusto mo, di ba, Lolo? Ang bulong ng maliit na bahagi ng aking kaluluwa na nakakulong pa rin sa loob ng halimaw na ito. Sa bawat taong bumabagsak, nararamdaman ko ang paghahalaklak ni Lolo Salik sa loob ng aking dibdib. Ang bawat saksak ng kanilang mga itak sa aking katawan ay parang kiliti lang. Bawat bala na tumatama sa akin ay nilalamulan ng aking naaagnas na laman. Ang aming bakuran ay naging isang dagat ng dugo at putik. Nakita ko si Papa sa gilid, nakasando sa poste ng bahay, payapang nanonood habang nilalapa ko ang aming mga kapitbahay. Ang kanyang mga mata ay tila nagpapakita ng isang uri ng pagmamalaki, isang mamanahing sumpa na sa wakas ay nabumana. Ngunit sa gitna ng karahasan, may isang maliit na bata na lumabas mula sa dilim. Si Fatima, ang nakababatang kapatid ni Hassan. Nakatitig siya sa akin, hawak ang kanyang maliit na manika. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha pero walang takot. Kuya Amen, tawag niya, napatigil ang aking katawan. Ang kuko ko ay nasa tapat na ng kanyang dibdib, handang bamutis.
Ang gutom sa loob ko ay nagnanalit, pilit na itinutulak ang aking kamay. Pero sa isang saglit, ang puti kong mga mata ay tila nabahira ng kulay itim. Nakita ko ang sarili ko sa refleksyon ng kanyang mga luha, isang halimaw na puno ng dumi at dugo. Takbo, ang pilit na lumabas sa aking bibig, isang boses na kasing gaspan na nagigreet ang mga bato. Ngunit ang anino ni Lolo Salik sa likuran ko ay biglang hamaba at pamalat sa leeg ko. Naramdaman ko ang kanyang malamig na kamay na humawak sa aking braso, pilit na ibinabaon ang aking mga kuko sa bata. Huwag kang magtitira, Ahmed, bulong ng boses ni Lolo sa aking tenga. Siya ang muling piraso para tuluyan tayo maging isa. Naramdaman ko ang muling paglamon ng dilim sa aking kamalayan. Ang aking braso ay dahan-dahan gumalaw patungo sa leeg ni Fatima at ang aking bibig ay pamuka ng malawak. Inilalabas ang lahat ng uod at itim na usok mula sa aking lalamunan. Ang bawat himay-may ng aking kalamnan ay tila binabutak ng isang puwelsang hindi ko mapigilan. Ang kamay ko, ang namang itim at mahabang kuko na puno ng sariwang laman ng mga kapitbahay namin ay dahan-dahan lumalapit sa malambot na leeg ni Fatima. Nakita ko ang paninginig ng kanyang maliit na baba, ang pagagos ng luha sa kanyang pisngi, pero nanatili siyang nakatitig sa akin. Ang inosente niyang tingin ay tila isang salamin na nagpapakita kung gaano na ako kasama. Kuya, Ahmed, huwag po, bulong niya. Isang matinding dagandong ang naramdaman ko sa loob ng aking bungo. Ang halakhak ni Lolo Salik ay naging isang nakabibining buo na tila gustong niluwal ang aking sariling kaluluwa. Ang itim na usok na lumalabas sa bibig ko ay nagsimulang bamalat sa mukha ni Fatima, tila isang laso na dahan-dahan sumasikal sa kanya. Patayin mo siya, ang utos ni Papa mula sa beranda. Ang kanyang boses ay puno ng pagnanasa. Siya ang muling magsasara ng bilog. Gawin mo, Amen. Sa gitna ng kadilimang iyon, naramdaman ko ang isang bagay na malamig sa aking dibdib. Ang naiwan piraso ng supot na katag na ngayon nakabago na sa aking laman. Bigla itong kumislap ng isang kakaibang init. Hindi ito init ng apoy, kundi init ng isang matinding pagsisisi. Sa isang saglit na kailanawan, naigagalaw ko ang aking kaliwang kamay, ang kamay na hindi pa tuluyang nakokontrol ni Lolo. Marahas kong itinusok ang sarili kong manokoko sa sarili kong lalamunan. Isang matinis na tilihan ko nawala sa aking bibig, pero hindi ito tili ng tao. Ito ay tili ng 1,000 demonyong pilit na hinahatak palabas. Ang itim na likido ay bumulwak mula sa sugat ko, tumalsik sa mukha ni Fatima na ngayon ay napaupo sa lupa sa tindi ng takot. Naramdaman ko ang pagluwag ng kapit ng anino ni Lolo Salik. Ang kanyang anyo na nakadikit sa aking likuran ay nagsimulang mabitak na parang tuyong putik. Ang bawat piraso ng kanyang sumpa ay unti-unting nalalagas habang patuloy kong ibinabaon ang aking mga daliri sa sarili kong leeg, pilit na pinuputol ang ugnayan namin. Hindi maaari, sigaw ni Papa habang patakbong lumalapit sa akin, bitbitan pala na tila balak akong pukpukan. Ngunit bago pa siya makarating, ang lupa sa ilalim ko ay nagsimulang bamuka. Hindi ito ang cellar, kundi ang mismong impyerno na naghihintay kay Lolo Salik. Ang mga kamay ng kanyang mga biktima na ngayon mas malalakas at mas marami ay lumabas mula sa bitik ng lupa at hinawakan ang mga binti ko. Hinihila kaming dalawa ni Lolo pababa. Kasama ka namin, Dato. Ang sabay-sabay na bulong ng mga espiritu. Naramdaman ko ang paglamon ng lupa sa aking mga tuhod, sa aking baywang. Tumingin ako kay Fatima sa huling pagkakataon. Takbo, Fatima, sunugin niyo ang bahay. Ang huling salitang lumabas sa tunay kong boses. Habang hinihigop ako ng lupa, nakita ko ang takot sa mukha ni Papa ng ang anino ni Lolo Salik, na ngayon ay wala ng sisidlan, ay biglang lumingon sa kanya. Ang mga tuyot na kamay ni Lolo ay humawak sa balikat ni Papa, at sa isang marahas na paghila, isinama rin siya sa aming padlubog sa madilim na kailaliman.
Ang huling nakita ko bago tuluyan sumara ang lupa ay ang nagliliyab na sulo na nalaglag ni Fatima sa tuyong dahon ng saging sa tabi ng aming bahay. Ang apoy ay mabilis na gumapang, tila gutom na hayop na gustong ubusin ang lahat ng bakas ng aming pamilya. Naramdaman ko ang bigat ng toneladang lupa sa ibabaw ko. Sa gitna ng ganap na kadiliman, naramdaman ko pa rin ang malamig na hininga ni Lolo Salik sa aking tabi. Hindi pa tayo tapos, Ahmed, bulong niya. Dito sa ilalim, mas mahaba ang gabi. Ang bigat ng lupa sa ibabaw ko ay hindi lang basta pisikal. Tila bawat butil ng buhangin at malagkit na putik ay may dalang alaala ng bawat kasalanang ginawa ni Lolo Salik. Sa gitna ng pagkakalibing sa amin ng buhay, ang kadiliman ay hindi bakante, puno ito ng manabulong. Nararamdaman ko ang katawan ni Papa sa tabi ko, nanginisay pa siya. Ang kanyang mga kuko ay pilit na kumakalmat sa lupa sa desperasyong makaina. Pero bawat pagbuka ng kanyang bibig ay lupa ang pumapalit sa hangin. Ahmed, huwag mo akong iwan dito. Ang huling muffled na boses ni Papa sa isip ko bago ko narinig ang malutong na pagkabasag ng kanyang manarites. Ang anino ni Lolo ay hindi nalang nakadikit sa akin. Tila unti-unti na kami nagkakaisa sa ilalim ng lupang ito. Biglang tumigil ang lahat ng galaw. Ang pressure ng lupa ay nawala pero hindi dahil nakaahon ako. Sa halip, naramdaman kong lumulutan ako sa isang malapot na itim na karadatan. Wala nang itaas, wala nang ibaba. Kaninang mukha ni Lolo Salik ang nakikita ko, nakalutang sa harap ko. Ang kanyang balat ay tila nagniningas sa isang itim na apoy na hindi naglalabas ng liwanag. Akala mo ba ay matatapos ito sa pagsasakripisyo mo? Ang uyam niyang tawa na tila kulog na dumadagan doon sa aking dibdib. Ang sumpa ng ating dugo ay hindi nakatali sa buhay o kamatayan. Nakatali ito sa bawat patak ng dugo na damanak sa lupain iyon. Sa itaas namin, aninag ko ang paglamo ng apoy sa aming bahay. Ang init ay nanunuot hanggang dito sa ilalim. Nakikita ko ang mga anino ng mga taga-barangay na nagkakagulo. Ang mga sigaw nila ay parang manahuni ng kuliglig nilang sa aking pandinig. Pero ang mas nakakatakot ay ang nakikita ko sa loob ng apoy. Ang bawat kaluluwang napatay ko kanina, si Hassan, si Auntie Amina, ang mga kapitbahay ay hindi umaakyat sa langit. Sila ay hinihila pababa ng mga itim na galamin na nanggagaling sa aking sariling anino. Sila ay nagiging bahagi ng isang hukbo na manamulto na walang ibang gagawin kundi maghasik ng lagim sa buong Cotabato. Tingnan mo, Ahmed, bulong ni Lolo, habang itinuturo ang isang maliit na figure na tumatakbo palayo sa naglalagablab na bahay. Si Fatima, nakaligtas siya sa ngayon, pero ang takot na itinanim mo sa kanyang puso ang magiging pintuan ko para bumalik. Naramdaman ko ang muling pagpintig ng aking puso, isang pintig na hindi na para sa buhay, kundi para sa paghihiganti. Ang aking mga kamay, na akala ko ay wala na, ay muling nabuo mula sa usok at abo. Hindi na ako tao, at hindi na rin ako basta multo. Ako na ang naging tulay sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng madilim na kailaliman na kinatatakutan ng aming mga ninuno. Biglang may narinig akong ibang boses. Hindi kay Lolo, hindi kay Papa. Isang boses na galing sa pinakamalalim na bahagi ng gubat. Isang boses na kasintanda ng lupa. Ang nagalay ng dugo ay dapat magbayad ng kaluluwa. Ang nagalay ng kaluluwa ay magiging hari ng mga anino. Naramdaman ko ang paghila sa akin paitaas, hindi para iligtas, kundi para muling magpakita. Ang lupa sa bakuran ng nasunog namin bahay ay nagsimulang gumaralgo. Isang kamay na gawa sa uling at namung dugo ang bumasag sa semento ng beranda. Sa gitna ng usok at tabo ng natupok naming tahanan, dahan-dahan lumitaw ang aking ulo. Ang mga taga-barangay na akala ay tapos na ang lahat ay napalimon. Ang kanilang mga sulo ay tila nawala ng ningning sa harap ng aking presensya. Tumayo ako sa gitna ng mga abo, ang aking taas ay doble na sa dati kong anyo. Tumingin ako sa langit kung saan ang buwan ay tila naging kulay kalawang.
Wala ng Ahmed na natira. Tanging ang gutom na iniwan ni Lolo Salik ang nagpapatakbo sa akin. Hinanap ng aking mga puting mata ang direksyon kung saan tumakbo si Fatima. Ahmed, pakiusap ang huling bulong ng aking konsensya na agad nilunod ng isang malakas na etenggal na nanggaling sa aking lalamunan. Isang tunog na nagpayanig sa bawat bintana ng mga bahay sa buong baryo. Nagsimula akong humakbang, bawat tapak ko ay nagiiwan ng nagngininas na bakas ng itim na apoy. Ang gabi ay nagsisimula pa lang. Bawat hakbang ko sa mainit pang abo ng aming tahanan ay naglalabas ng tunog ng naglalamirang laman at nababasang uling. Ang lupa sa aking paligid ay tila natatakot. Ang mga damoy agad na natutuyo at ang mga insekto ay mabilis na namamatay sa bawat singaw ng aking hininga. Ang katawan ko ay hindi na basta laman. Ito ay isang kumpol ng puot na binuo ng itim na mahika ni Lolo Salik, pinatigas ng dugong damanak, at pinatibay ng tingtingin sa inipapa sa ilalim ng lupa. Amen, tama na, sigaw ni Mang Ustad habang panginginig na itinatas ang kanyang tasbat. Ang kanyang mga labi ay mabilis na gumagalaw sa pagdarasal, pero nakikita ko ang bawat butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo. Maawa ka sa iyong kaluluwa. Isang malalim na umulan kumuwala sa aking dibdib. Isang tunog na hindi galing sa lalamunan, kundi galing sa kailaliman ng sementeryong kinakatawan ko na mayon. Itinaas ko ang aking kamay na mayo'y kasing haba na ng itak at kasing itim ng gabi. Sa isang kumpas lang, ang hangin na kapaligid sa kanya ay naging kasing talam ng labaha. Ang kanyang trasba ay naputol, ang mga butiw nito ay nagdalsikan sa lupa na parang manaluhan ng isang tinalong Diyos. Wala ng Ahmed, ang boses ko ay umalanamhaw, tila nang gagaling sa apat na sulok ng kadiliman. Ang itinanim niyo sa hukay ay ang inyong sariling kamatayan. Lumingon ako sa direksyon ng kakahuyan kung saan tumakbo si Fatima. Naamoy ko siya. Ang amoy ng kanyang takot ay parang isang liwanag sa gitna ng madilim na gubat. Hindi ko na kailanang tumakbo. Ang bawat anino ng mga puno ay nagiging extension ng aking katawan. Naglaho ako sa isang bahagi ng dilim at muling lumitaw sa gitna ng masukal na daan. Ilang metro lang ang layo sa bata. Si Fatima ay nakasando sa isang matandang puno ng balete. Ang kanyang maliit na katawan ay tila nilalamon na ng malalaking ugat nito. Ang kanyang nanamatay ng lalaki sa sindak habang nakikita niya ang aking anyo na dahan-daan na mumuo mula sa usok ng gubat. Kuya, Ahmed, Fuis, hitbi niya. Sa likuran ko, naramdaman ko ang presensya ni Lolo Salik. Hindi na siya nagtatago. Ang kanyang espiritu ay nakapatong sa aking balikat. Ang kanyang mga tuyot na labi ay nakadikit sa aking tenga. Iyan ang muling ugnayan, Ahmed, bulong ni Lolo. Kapag damanak ang dugo ng batang iyan, wala nang makakapitaw sa atin. Magiging hari tayo ng buong lanaw, ng buong Cotabato. Lahat ay luluhod sa takot. Itinaas ko ang aking nanganitim na kamay. Ang mga kuko ko ay nagsimulang maglabas ng isang itim na likido na kumukulo at naglalabas ng amoy ng asupra. Handa na akong sumunggab ng biglang niyanig ang gubat ng isang kakaibang tunog. Isang tunog ng tambol na tila tumitibok kasabay ng mismong lupa. Mula sa kadiliman ng mga puno, lumitaw ang mga figure na hindi ko inaasahan. Ang mga matatanda ng aming tribo, suot ang kanilang mga tradisyonal na kasuotan. May dalang mga sulo na ang apoy ay kulay asol. Hindi sila natatakot. Ang kanilang mga mukha ay balot ng pinturang dawa sa abo ng mga banal na kasulatan. Dato Salik, sigaw ng isa sa kanila, ang boses ay puno ng autoridad. Ang iyong panahon ay tapos na. Ang lupang ito ay hindi para sa mga tulad mong hindi marunong mamatay. Naramdaman ko ang biglang pag-atras ng kapangyarihan sa aking katawan. Ang asul na apoy ng kanilang mga sulo ay tila humihigop sa itim na usok na bumabalot sa akin. Napaluhod ako, ang aking mga kuko ay bumaon sa lupa sa tindi ng sakit. Ang kaluluwa ni Lolo Salik sa likuran ko ay nagsimulang yumanggal. Isang tunog na kasing tinis ng bakal na kinakegol sa bato. Amen. Gamitin mo ang natitirang lakas mo.
Utos ni Lolo, pilit niyang itinutulak ang aking katawan para umatake. Pero sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Fatima na dahan-daang lumalapit sa akin. Hindi siya tumatakbo palayo. Inabot niya ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang aking nanangitim na daliri. Ang init ng kanyang balat ay tila isang kuryenteng gumigising sa huling piraso ng aking pagkatao. "Kuya, gising na po," sabi niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Ang itim na usok sa loob ng aking mga mata ay nagsimulang mag-away. Ang puot ni Lolo Salik at ang huling pag-asa ng aking sarili ay nagsalpukan sa loob ng aking bungo. Naramdaman ko ang aking katawan na nagsisimulang mabitak. Ang bawat bitik ay naglalabas ng isang nakasisilaw na liwanag na nagmumula sa supot na katad na nakabaon sa aking puso. "Hindi," sigaw ni Lolo Salik. "Hinding-hindi ako babalik sa hukay ng mag-isa." Biglang lumaki ang anyo ni Lolo. Bumitaw siya sa akin at naging isang higanteng anino na may manapulang mata. Handang lamunin ang lahat ng nasa paligid, kasama na si Fatima. Naramdaman ko ang aking sarili na muling nakokontrol ang aking mga kamay kahit sandali lang. Tumayo ako sa harap ni Fatima, hinarap ang higanteng anino ng aking lolo. Ang aking katawan ay nagsimulang magliwanag, hindi dahil sa aswal na sulok, kundi dahil sa desisyon kong tapusin ito dito mismo. "Lolo," ang sabi ko, ang boses ko ay buo na muli. "Tayong dalawa, babalik tayo sa dilim." Hinawakan ko ang anino ni Lolo Salik at sa isang marahas na paghila, naramdaman ko ang aming pagbagsak sa isang butas na hindi nakikita ng mata, isang kailaliman na walang hangganan. Ang pagbagsak namin ay walang katapusan, para kaming dalawang magkabuhol na ahas na nahuhulog sa isang balon na walang sahig. Ang boses ni Lolo Salik ay naging isang matinis na haginit ng hangin, pilit na kumakapit sa aking lalamunan. Pilit na hinahatak ang muling hininga ng aking pagkatao. Ang bawat bahagi ng aking katawan na dati ay nanangitim ay nagsimulang matuklap, na tila manatuyong dahon na sinusunog ng isang apoy na hindi nakikita. "Amen, akala mo ba ay matatakasan mo ako?" Ang uyam na sigaw ni Lolo. Ang kanyang anyo ay nagpapalit-palit mula sa isang kagalang-galam na dato hanggang sa isang halimaw na naagnas ang mukha. Ang dugong dumadaloy sa iway akin. Bawat tibok ng puso mo ay utang mo sa akin. Naramdaman ko ang pagbaon ng kanyang mga kuko sa aking dibdib. Eksakto sa kinalalagyan ng supot na katag na mayuin nagninanas na sa loob ng aking laman. Ang sakit ay hindi na may paliwanag. Tila ba ang bawat nerve sa aking katawan ay binabalatan ng buhay. Ngunit sa gitna ng hapdi, hindi ako bumitaw. Niyakap ko ang anino ni Lolo ng mas mahigpit. Kung kailanan maging bilanggo ako sa kadiliman para lang hindi na siya makabalik kay Fatima, tatanggapin ko. Biglang tumigil ang amin pagbagsak. Nasa gitna kami ng isang malawak na kapatagan ng abo. Walang langit, walang bituin, tanging isang maputlang liwanag na nanggagaling sa kung saan. Sa paligid namin, libo-libong mga anino ang nakatayo. Nakatingin sa amin ng walang kibo. Sila ang mga nawala, ang mga kaluluwang hindi nakatawid dahil sa mga kasalanan ni Lolo Salik. "Nasaan tayo?" ang nanininig kong tanong. Ang boses ko ay parang bulong na lang sa gitna ng malakas na hangin. "Dito," ang sagot ni Lolo na mayo'y unti-unti ring nanghihina. Ang kanyang mapupulang mata ay napalitan ng takot. Dito ang bulo ng lahat ng sumpa. Mula sa kumpol ng mga anino, isang pamilyar na figure ang lumabas. Si Papa, pero hindi siya ang malakas at walang awang Papa na nakita ko kanina. Nakayuko siya, ang kanyang katawan ay puno ng mga kate ng dawa sa itim na usok. Ang bawat hakban niya ay may kasamang tunog ng pagkaladkad ng mabigat na bakal. "Amen," bulong ni Papa. "Huwag kang tumingin sa kanila. Huwag kang makinig." Ngunit huli na, ang mga anino ay nagsimulang lumapit. Hindi sila galit sa akin, galit sila kay Lolo Salik. Ang kanilang mga kamay na butot balat ay nagsimulang humawak sa kanya, pilit siyang hinahatak palayo sa akin. Ang bawat biktima niya ay kumuha ng isang piraso ng kanyang anino.
Narinig ko ang pinaka-nakakakilabot na tili ni Lolo, isang tili na puno ng pagsisisi na huli na para maramdaman. Amen, tulungan mo ako ang iyong Lolo. Sigaw niya habang nilalamon siya ng libo-libong mga kamay. Nanatili akong nakatayo, nanonood habang ang pinagmula ng lahat ng lagim sa aming pamilya ay unting naglalaho sa ilalim ng tumpok ng mga kaluluwang kanyang inaltrito. Nang mawala na si Lolo, lumingon sa akin si Papa. Ang agimat, Ahmed, kailangan mo itong sirain, sabi ni Papa habang dahan-dahan din siyang hinihila ng mga anino pabalik sa dilim. Ito ang huling angkla, hanggat bubuhay yan, mananatili kang bahagi ng lugar na ito. Kinapa ko ang aking dibdib. Ang supot na katad ay naroon pa rin, nakabaon sa ilalim ng aking balat na ngayon ay unti-unti nang bumabalik sa pagiging normal, bagamat puno ng manalatay at sugat. Ramdam ko ang tibok nito, mabilis, mainit at puno ng itim na mahika. Huminga ako ng malalim, sa aking isipan, nakita ko ang mukha ni Fatima, ang usok ng nasunog namin bahay, at ang malawak na palayan ng Cotabato. Alam ko ang dapat kong gawin. Ibinuko ko ang aking mga daliri at pilit na kinalkal ang sarili kong dibdib. Ang hapdi ay sapat na para mawalan ako ng malay, pero tiniis ko. Nang mahawakan ko ang supot, naramdaman ko ang huling pagpupumiglas ng espiritu ni Lolo Salik sa loob nito. Isang huling bulong ng pangako ng kapangyarihan at yaman. Patawad, Papa, patawad, Fatima, sabi ko. Pinitik ko ang supot, isang nakasisilaw na puting liwanag ang sumabog mula sa aking mga kamay. Ang buong kapatagan ng abo ay nayanig. Ang mga anino ay nagsimulang maglaho at ang itim na karagatan ay nagsimulang matuyo. Naramdaman ko ang muling paghila sa akin paitaas, pero sa pagkakataong ito, ang pakiramdam ay kasinggan ng isang balahibo. Ang huling narinig ko ay ang boses ni Fatima, tila nang gagaling sa kabilang panig ng isang makapal na pader. Kuya Ahmed, yisin na po. Idinilat ko ang aking mga mata. Hindi na abo ang nakikita ko. Nakikita ko ang mga bituin sa langit. Pero nang subukan kong bumamon, naramdaman ko ang malamig na semento. Wala ako sa gubat, wala ako sa bakuran. Nakatitig ako sa isang pamilyar na pader. Ang padel ng lumang sementeryo sa aming baryo. At sa tapat ko, nakatayo ang isang kukoy na kakatapos lang takpan ng sariwang lupa. Ang krus na nakatirek doon ay may pangalan, Dato Salik. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang nakita ko sa aking mga kamay. Puno ito ng lupa at ang aking mga kuko ay may bakas pa rin ng itim na likido. Sa tabi ko, nakahandusay ang pala na gamit ni Papa. Narinig ko ang isang kaluskos mula sa likuran ng isang malaking puno ng kainito. Isang pares na mga mata ang nakatingin sa akin, mga matang puro puti lang, katulad ng sa akin kanina. Ahmed, bulong ng isang boses na kasing pamilyar ng aking sariling hinina. Salamat sa pagpapalaya sa akin. Ngayon, tayo naman ang maglalaro. Naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng sarili kong puso nang makilala ko ang boses na iyon. Hindi ito kay Lolo, hindi ito kay Papa. Iyon ang sarili kong boses, isang boses na naiwan sa kailaliman habang ang katawan ko ay muling nakaahon sa ibabaw ng lupa. Dahan-dahan akong tumayo, ang bawat buto ko ay lumalagutok sa lamig ng madaling araw. Tumingin ako sa paligid ng sementeryo. Ang mga puntod ay tila mga paipong saksi sa isang sumpa na hindi kailanman mapuputol ng kamatayan. Ang puting mga mata na nakatingin sa akin mula sa dilim ay unting lumapit at doon ko nakita ang isang replika ng aking sarili. Isang Ahmed na gawa sa purong anino. Ang dibdib ay nakabuka at walang laman, tila isang sisidlan na naghihintay na mapunuan muli. Tapos na ang pagpapanggap, Ahmed, bulong ng anino ko. Ang agimat ay hindi ang supot, ang agimat ay ang ating dugo. Sa isang iglap, naramdaman ko ang paghila ng lupa sa aking mga paa. Hindi para ilibing ako, kundi para maging bahagi ako ng mismong sementeryong ito. Ang aking balat ay nagsimulang maging kasing tigas ng semento, at ang aking mga mata ay unting nawala ng paningin hanggang sa maging puro puti na lang ang lahat.
Sa malayo, narinig ko ang unang tilawak ng manok at ang malungkot na tunog ng adan mula sa mast sa kabayanan. Pero para sa akin, ang bawat salita ng panalangin ay tila isang sumpa na nagpapalayo sa akin sa liwanan. Hindi ako namatay, pero hindi rin ako buhay. Ako na ang naging bagong bantay ng manalihim ni Lolo Salik. Isang huling tingin ang ibinigay ko sa direksyon ng aming baryo. Nakita ko ang usok na nagmumula sa nasunog namin bahay. Isang itim na haligi na tila nag-aanyaya sa akin na bumalik. Pero alam kong sa bawat gabi na darating, hindi na ako ang Ahmed na kilala nila. Ako na ang kaluskol sa ilalim ng kanilang sahig, ang amoy ng basang lupa sa kanilang kusina, at ang aninong titingin sa kanila mula sa dilim. Dato Ahmed, ang huling bulong na narinig ko bago tuluyang naging bato ang aking puso. Ang sumpa ay nagpatuloy, at sa ilalim ng punong kainito, isang bagong hukay ang dahan-daan bumukas ng kusa. Naghihintay sa susunod na biktima ng aming pamilya.